Nangangatwiran po ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo dahil nagkaroon po ng January 13 na rally. Ang ikinakatwiran po nila, kung nakapagsalita man si Marcoleta sa kanilang rally, siya po ay nasa politika. Tama nga naman, siya po ay, si Marcoleta, kinikilala po siyang congressman dahil sakop po siya ng party list. Sa ngayon, tumatakbo po siyang senador sa party po ng Duterte. Kaya nangangatwira ng mga kaanib po ng Iglesia ni Manalo na marapat lamang na magsalita siya sa kanyang alam. Kasi po ang mga kaanib po ng Iglesia ni Manalo hindi po kasi nagsusuri o nagsisiyasat. Kaya tinatanong ko po sila, si Marcoleta lang ba ang nagsalita sa panahon ng rally na ipinakikilala nilang peace rally? Hindi po. Hindi lamang po si Marcoleta ang nagsalita. Pero bago po natin sagutin ang katanungan na yan, ang nangyari po kasi, ito po kasi gawain talaga ni Manalo. Pagka dumarating po ang panahon ng eleksyon, nagpapasurvey siya sa labas ng kanyang iglesia, tinitingnan kung sino po ang malakas. Ito po ang mga pamamaraan ni Manalong ito, hindi niya sinasabi sa mga kaanib. Hindi niya ipinakikilala. Kaya, normal lang na si Manalo, ito pong ginawa niyang peace rally, kuno, hindi po niya ipinakilala na ito ay political rally, kundi peace rally. Kumbaga si Manalo, nagtago siya doon sa terminong peace rally. Hindi niya ipinakilala. Kumbaga ang nangyari, si Manalo nagdadala ng supot. Yung supot, hindi tiningnan ng laman ng mga kaanib kung ano yung laman. Ang nakikita nila, ang dala ni Manalo, supot. Kaya ang paniniwala nila ay supot. Hindi na nagsuri yung mga kaanib kung ano yung laman ng supot. Diba? Eh yun pala, ang laman ng supot, yung supot po yun ang tinatawag na peace rally. Yung laman ng supot ay political rally. Ang nangyari, si Manalo nagsinungaling po sa kanyang mga miyembro, ang kanyang mga miyembro nagamit. Alam niyo po ang dinidiyos ng mga sinungaling? Babasahin ko po sa inyo ay aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 44. Dito po natin matutunghayan kung sino pong dinidiyos ng mga sinungaling. 8:44, magandang balita Biblia po. Ang Diyos ito po. Sa 44, ang Diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan.
Kasi po kung sasabihin ni Manalo na yun ay political rally, hindi po niya madadala ang kanyang mga kaanib. Kaya itong ginawa ni Manalo hindi na po bagong bagay, lalo na sa panahon ng eleksyon. Ang ginagawa po ni Manalo lantaran po ang pagdidikta sa eleksyon, sa panahon ng eleksyon. Dinidiktahan niya ang kanyang mga kalib. Hindi po yun pagkakaisa. Hindi po pagkakaisa yun. Kundi yun ay pagdidikta. Kaya didiktahan niya ang kanyang mga kalib sa panahon ng eleksyon, ito po yung iboboto niyo. Walang magtatanong sa mga kalib. Paano po kayo nagkaroon ng mga politikong iboboto namin? Wala. Basta't sila, dumating sa kanila yung sample ballot, yun na iboboto kung ano yung nakasulat. Ngayon, nagkaroon po sila ng January 13 ng tinatawag na rally. Ang paniniwala po ng karamihan, lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, ay peace rally. Manapa yung mga tagapagsalita ni Manalo sa Net 25, wala daw pong halong politika. Pero ang totoo po nun, kaya nung nangyari January 13, lumitaw na politika. Pero nangangatwiran po sila. Nangangatwiran sila eh. Ang pangangatwiran nila, kasi po ang majority nakikita ng tao ay si Marcoleta. Si Marcoleta naman ay politiko. Nasa politika. Kaya kung magsalita man siya, may karapatan siya. Ang tanong kay Manalo, kasi merong paniniwala si Manalo o bukang bibig ng mga Manalo sa kanilang mga kaanib eh. Huwag na kayong makialam sa politika. Di ba? Kaya kapag ka magkikialam ka, ititiwalag ka. Pero bakit kay Marcoleta hindi gawa? Pakawala talaga si Marcoleta. Ngayon, alam niyo po ang buong pangyayari talaga. Si Manalo, ito po, sasabihin ko ng totoo sa inyo. Si Manalo, kung ang sinumang nanonood sa akin ngayon, nakakita na ba kayo ng magsasaka? Ang magsasaka, para hindi dapuhan ng mga ibon ang kanilang tinatawag na palayan, gumagawa sila ng korting tao. Si Manalo lumilitaw na si Manalo ay korting tao sa pamagitan ng kanyang mga kaanib. Inilalagay sa palayan para manakot dun sa mga ibon. Lumilitaw ngayon na si Manalo panakot sa mga politiko. Nakita nyo? Para hindi sila pumirma sa impeachment. Kasi po ang ginawa po ni Manalo ay lantaran na political rally at hindi peace rally. Ngayon, nangangatwiran po ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Ang pangangatwiran nila ay si Marcoleta yan eh. Gusto ko pong iparinig sa inyo, ipakilala sa inyo, si Marcoleta lamang ba ang nagsalita tungkol sa politika? Tungkol sa nangyayari sa politika? Gusto ko pong ipapanood sa inyo ito para makita po ninyo. Ito po para maintindihan po natin. Nakadulong ko. Ang inuuna ng iba sa kanila. Nang alin po ang inuuna? Yung mga Ang nagsasalita po rito ay si Arnel Tumanan. Kawayan, tulad ng alin po ang tulad ng kawayan. nagkukuha ng hidwaan. Ng hitwaan. Sila lang ho nakikipag-away. Mukhang ligaw yata yung inyong mga tagapagsalita. Tandaan niyo po mga kababayan, wala pong nangunang mga away
sa pagitan ng Duterte at Marcos kung hindi ang mga Duterte. Di po ba? Alin po ba? Sino po ba ang tinutukoy ninyo dyan? Ang mga Marcos ba ang nangunguna? Ang grupo? Ang mga kalyado? Ni Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi po ba? Ang nanguna na nagpahayag ng kanilang mga paninira ay mga Duterte, sila Pipi Sara, at marami pang iba. Sinakyan ng mga amuyong nila, ng mga kaalyado nila. Ha? Di ba mga kababayan? Ipagtuloy natin. Na alam naman nating lahat Na ano? na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Teka muna. Hindi ho namin alam yan. Kung usapang politika, baka mayroon silang, may karapatan sila. Tama? Yung binabanggit mga kababayan. Ang ginagawa nila ay pamumulitika. Siyempre, nasa politika sila. Pero ang tanong ko, kayo po ba nasa politika? Ang ginagawa nyo, pamumulitika na rin Tama man Abay, normal lang mapolitika, mga politiko. Pero yung mga pastor, mga nasa simbahan, membro ng mga organisasyon tulad ng INC, na walang kinalaman sa politika, bakit namumulitika? Tama ba wala Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Yan na! Tulad diniinan pa! Tulad ng isinusulong nila na impeachment laban sa pangalawang Pangulo! Kita nyo mga kababayan? Yan ba'y hindi pamumulitika? Akala ko ba'y hindi dapat makialam ang simbahan sa gobyerno at politika? Bakit tila ba kailangan nyong saklawan kung ano yung mga suliranin at usapin pagdating sa politika? Yan po Maliwanag na po yan. Dahil galing mismo sa mga bunganga nila. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At alam na po ng marami nating kababayang Pilipino. Ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, marunong naman tayong umintindi. Totoo naman! Marunong kaming umintindi. Di po ba mga kababayan? Totoo namang marunong tayong umintindi. Nauunawaan po namin yung inyong saloobin. Pero mas nauunawaan namin yung kung gusto nyong mangyari. Diba? Mga kababayan? Naunawaan natin yung kanilang saloobin. Pero yung gusto nilang mangyari, unawang-unawa rin natin. Dahil ayon sa kanya, hindi mga bobo yung mga tao. Hindi tayo mangmang! Totoo yan, hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Sigaw nyo! Hindi tayo mangmang! Sige nga, paki-press 1 nga sa mga matatalino dyan. Kung naunawaan nyo ko sa gusto kong ipabatid sa inyo. Press 1 sa mga nakakaunawa sa akin. Diba? Mga kababayan. Hindi mangmang!
Sang-ayon ako. Sang-ayon ako, mga kababayan. Oh, sang-ayon ako, hindi tayo mga mangmang, hindi tayo mga bobo. Ay, nako. Sang-ayon na sang-ayon na sang-ayon ako. Hindi bobo! Yan ba ang peace rally? Ano tawag po rito? Peace rally ba to? Ito pa ba yung rally para sa kapayapaan, mga kababayan? Halos ilabas na yung buong galit nila. Yung mga nararamdaman nila. Yung galit sa gobyerno. Naku, mga kababayan. Hindi na po ito peace rally. Maniwala po kayo. Ito po ay political rally. Our beloved. Nakita po niyong nagsalita si Arnel Tumanan. Si Arnel Tumanan po ay ministro ni Manalo. Kaya, nasaan yung mga nangangatwiran ngayon na mga kaalib ng Iglesia ni Manalo? Ipinakikilala nila, naaasar sila o nagagalit sila sa mga tumutulig sa kanilang reliyon. Ang kanilang daw reliyon ay hindi nakikialam sa politika. Kung nakita man daw na magsalita si Marcoleta tungkol sa politika, ay dahil si Marcoleta ay nasa politika. Pero napanood po ninyo, nagsalita si Arnel Tumanan tungkol po sa impeachment para hindi ma-impeach si Sara. Siya lamang, ito pong vlogger na ito, siya lamang po ang pumuna. Kasi wala po akong makuha doon sa mga record na yun. Kaya dito ko na lang po kinuha. Alam mo, babasahin ko po sa inyo ang isang talata na mula sa Biblia. Unang Tesalonica. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3. Kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam na panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Alam niyo po, kung gusto mo ang kapayapaan, magsabi ka ng totoo sa mga tao. Di ba? Magsabi ka ng totoo sa mga tao. Pero dahil sa hindi ka nagsasalita ng totoo, gagamitin mo yung mga tao. Ipinakita nga nila na marami sila. Marami sila. Di ba? Pero yung mga tao kahit marami sila, walang alam sa gagawin nila. Ang pagkakilala nila, peace rally. Peace rally. Pero nung makita nila, nung nasaksihan na yung pagkakataong yun, yung pala ay political rally kontra kay PBBM. Kaya si Manalo, hindi po siya naghahanap ng peace. Ang gusto ni Manalo, gusto niya saklawin ang gobyerno. Kumbaga, ang nangyayari, kung ano man ang gugustuhin niya. Kasi po, nagagawa na nga niya sa mga miyembro. Ngayon, kumbaga, si Manalo, lumalampas na siya sa bakod. Gusto niya pati sa politika, sasaklawin niya. Di ba? Kung yan ay totoo namang ginagawa ni Manalo. Babasahin ko po sa inyo. Kasi po, si Manalo kailangan talaga niya ito po yung ginagawa niya. Dahil si Manalo nanghihingi po ng pabor. Nanghihingi siya ng kung anong gusto niya. Babasahin ko po sa inyo ang isang pasuko. Ito po.
para maintindihan po ninyo, isang pangako sa sambayanang Pilipino. Pangulong Tudling, ito pong kasugo na ito ay June 1998, Volume 50, number 6. Sa page 13 po, ang title, Isang Pangako sa Sambayanang Pilipino. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon ang resulta ng halalan noong Mayo 11, mabanaag na magwawagi siya sa pagkapungulo si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid ni Randy G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataong din niyaon, ipinaabot ni kapatid na Eranio ang pagbati sa mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinunong ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ang pambasa at panlokal na halalan. Si Manalo po kasi, para makapagdikta siya sa mga opisyal ng gobyerno, kasi po ginagamit ng mga miyembro. Nagpapasurvey siya sa labas ng kanyang iglesia. Titingnan ko sino yung mananalo. Pagkatapos yun ang ipapadala niya sa kanyang mga kaanib. Pero may kapalit. Yung ipaboboto niya sa kanyang mga kaanib, kapag ka mananalo, lalagda. Kaya kung ano yung nilagdaan ng mga politiko, yun ang susundin nila. Sino ngayon ang nakakataas? Sino ngayon ang nakakataas? Ang religion. Pero kapag binasa po natin ang Biblia o ang banal na kasulatan, muli kong babasahin po sa inyo ang Roma Kapitulo 13, talatang 1. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 13. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kasi po, pagka nagpapirma ka, ang politiko po kasi, susunod siya dun sa gusto ni Manalo. Kasi po, nagpapirma eh. Ibig sabihin, yung politiko, sa pamagitan ng presidente, magpapasakop siya. Kanino siya magpapasakop? Kay Manalo. Kasi dumagda siya doon sa kasunduan. Kaya si Manalo nakakataas. Hindi po ang gobyerno sa pamagitan ng presidente. Pero kapag sinunod natin ng Biblia, sino dapat magpapasakop? Dapat po si Manalo magpapasakop sa gobyerno. Muli kong babasahin. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Alam niyo po, sa nakita natin, gusto nilang palabasin na si Manalo ay nakakahigit na. Si Manalo talaga gusto niya lantaran, magdidikta na pati sa politika. Yan ang gusto niyang mangyari. Gustong mangyari. Kasi po kaya nagkaroon po ng tinatawag na peace rally o political rally si Manalo. Para takutin yung mga pipirma, mga congressman. Kasi po si Manalo, dahil nakakapagdikta siya sa kanyang mga membro, alam yan ng mga politiko. Panahon ngayon ng eleksyon. Di ba? Panahon ngayon ng eleksyon.
Ngayon, ito po ay isang banta sa mga politiko, itong ipinakita ni Manalo. Ang layunin para hindi ma-impeach si Sara. Pero nagkaroon po ngayon, kapag susubaybayan nyo yung nangyayari ngayon, may ipinahayag si Enrile. Alam na po natin, si Enrile ay matanda na. Hindi na po kailangan ng boto ni Manalo. Ang lumilitaw po na si Enrile ay political advisor ni PBBM. Political advisor. Hindi ko lamang po kasi ma-play yung dahil yung kung ano yung sinabi ni Enrile. Ito po ang sinabi ni Enrile para hindi na makapag-hostage. Walang binabanggit na reliyon, pero ang banggit po, reliyon. Kasi po, ang gusto mangyari ni Manalo, mag-hostage siya. Gusto niya, i-hostage niya ang gobyerno. Kung anong gusto ni Manalo, gusto niya, gagawin niya. Gagawin ng mga nasa gobyerno. Kaya po, ito po ang ginawa ni Manalo, tuwiran. Tuwiran laban kay PBBM. Pinalagan siya. Ang teksto po natin o ang layunin natin sa pagtuturo kasi po nangangatwiran po mga kaanib ng iglesia Kasi po ang pagkaalam ng iglesia ni Manalo, hindi sila nakikialam sa politika Kaya panawagan po sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo, kayo po ay nagagamit sa politika. Kayo po ay lantaran nakikialam sa politika, lalo na kung bumoboto ka. Kapag ka bumoboto ka, nakikialam ka sa politika. Ang problema, nadidiktahan lang kayo. Hindi po pagkakaisa yun. Ngayon, yung January 13, nadiktahan kayo. Ipinakikilala niyong peace rally. Hindi po peace rally, kundi political rally. Ngayon, yung punto ko rito, nangangatuwiran pa ang mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Kung nakita nyo si Marcoleta na magsalita, yon ay politiko. Nasa Kongreso. Napakinggan nyo naman, napanood nyo na si Arnel Tumanan. Si Arnel Tumanan ba ay politiko? Yun po ang punto ko. Hindi po kayo kasi nanonood Hindi nyo po kinikilala Kaya nananawagan po ako sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Si Arnel Tumanan ba ay politiko? Nasa Kongreso ba? Nasa Senado? Kayo po ngayon ang humatol. Kaya panawagan po sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo, huwag na kayong magbingi-bingihan. Huwag na kayong magbulagan. Sino magsasabing si Arnel Tumanan? Huwag na si Marcoleta. Ay politiko. Kayo, naniniwala ba kayo na si Arnel Tumanan ay politiko? Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat.